Hello, welcome sa channel na ito. This is G Solutions at ako si Engineer Garcia. Mag-solve muli tayo ng problem sa circuit analysis. Ngayon pag-aralan natin ang patungkol sa power. No, resistor lang muna yung ating pagtuunan ng pansin sa topic na ito. Ito yung given. Sabi doon, determine if the power is supplied or received by each element. Merong A, B, C, D dyan. So, nakikita naman natin yung setup. I-solve natin at paliwanag natin kung ano ba ang sa letter A, ito ba ay supplied or received, sa B, sa C, or sa D. So, yan yung given at yung required nandyan na rin. So, dumako tayo sa solusyon. Para sa ating solution, so sa letter A, ang tanong dito ba sa power na ito, siya ba ay supply o receive? Madali nating malaman. Iba ito yung pinag-uusapan natin. Pwede nating i-duplicate at dalhin natin dito. Yan. Yan yung A. So makikita mo dyan na merong polarity yung box na ito. Okay, hindi mo alam kung ano yan. Yan ba ay sabi nga active element o passive element. Kapag sinabi mo active element, yan yung pinagmumula ng kuryente. Pag passive, tumatanggap lang siya ng electrical charge o ng current. Kaya box yung nakalagay sa kanya. Pero nilagyan siya ng polarity. Yan, ito yung positive, ito yung negative. At yung direction naman ng current ay ito. So, ang gagawin natin ay i-multiply lang natin itong voltage at saka current. Kasi yung power, alam naman natin, yung formula ng power ay voltage times current. So, para makuha mo yung power dyan, multiply mo lang siya. Okay, sabihin natin PA, power sa A, element na A is BA times IA. So, ano yung BA natin? 4 volts. Ano yung IA natin? Negative 2 ampere. So, pag multiply mo, bibigyan ka ng negative 8 watts. Yon. So, yung power daw dito ay negative 8 watts. Ang tanong, yan ba ay supplying or receive? So, pag negative 8 watts, tingnan natin dito yung direction ng current natin at saka yung polarity na ito. So, alam natin na pag ganito, mayroon tayong current yan at may polarity na ganyan. Alam natin na yung current ay pumapasok sa box na ito. Yung box na yan, ibig sabihin, passive element niya. Ibig sabihin, resistor siya. No? Ibig sabihin, tumatanggap siya ng power. Pero since na negative yung nakuha natin, negative 8 watts, ibig sabihin, ang wattage nito, no, there is no such thing as negative wattage. So, kailangan natin gawing positive to. Para magawa mong positive yan, pwede mong itong direction ng current ay baliktarin mo. Pwede mong ganyan ang gawin mo. So, magiging positive na to. Or, pwede namang as is yung direction ng current natin. O, ito yung baliktarin mo ngayon. Negative or positive. So, pwede yan. Kahit ano. Basta isa lang yung gagawin mo. So, halimbawa, ito yung binaliktad natin. Instead of ito yung negative, instead of ito yung positive, ginawa nating negative. At ito naman yung negative, ginawa nating positive. So, ito magiging positive na siya. So, pag naging positive yan, tingnan mo na ngayon yung itong circuit. So, makikita mo na yung kuryente, yan, ay dumadaan dyan sa square na yan, sa block na yan.
then lumalabas siya sa positive. So ibig sabihin, itong box na ito, itong block box na yan, nagsusupply siya ng kuryente. Ibig sabihin, active element siya. So therefore, itong itong set system na to, itong letter A, ito ay supplying. So ilalagay mo, therefore, yan ay supplying. So, yan yung letter A natin. So punta tayo naman dito sa letter B. Ito yung letter B natin. Okay, yan. Duplicate natin. Okay, so lagay natin dito. So yan yung letter B. Yung letter B natin. So gawin mo, i-multiply mo ulit ito. P sub B negative 4 times negative 4 para sa voltage sa current. So positive 16 watts. So yun na yun. Hindi mo na ito gagalawin. Ayan. So ano yung observation mo dyan? Since na yung current po ay papasok at lumalabas siya sa positive dito, ibig sabihin nagsusupply din siya. So therefore, ito ay supplied. Okay? So puntahan naman natin yung letter C. Yan. So yan yung letter C natin. At tayo ay mag-duplicate yan. Dalhin natin dito sa baba. Yan yung letter C. Okay? So sa letter C naman, yung power dito is voltage times the current then. So negative 5 times 4. Ito ay negative 20 watts. Yan, negative 20 watts siya. So, since na negative to, kailangan nating manipulate ng dito, ng whether yung kuryente o kaya yung polarity ng element natin. So, halimbawa, yung ating manipulate ay yung ating ito ay magiging ganyan na. So, positive na siya ngayon. So, yan Bali, ano ang observation natin ito? Makikita mo na papasok siya dito sa box na ito. Ibig sabihin, nagre-receive siya. So, yung power dito ay receive. Passive element yung box na yan. Yan. So, rearrange lang natin ito ng konti. Tas natin. For letter B, dito yan for letter C para makapasok yung letter B. D. So, ito yung letter D ngayon. Duplicate natin. Dali natin dito. Okay. So, again, parehas lang. I-multiply natin yung voltage, yung current, saka yung voltage niya na 2. Ito ay 8 watts. So, positive na. Kaya ito na yung obserbahan natin. So, ano yung nakita natin? Papasok dito sa box na yan. Ibig sabihin, yan ay tumatanggap ng power. Tanggap ng current, tanggap ng power. Okay? Therefore, yung letter din natin ay receive. So, ganun lang. Ganito lang solve nitong problem na ito. Madaling ma-determine kung ang power mo ay supplied or received basis doon sa mga polarity ng element natin at saka sa direction ng current. Yan. So maraming salamat sa panonood sa video ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel nito, please subscribe and mag-post ka ng comment dyan sa comment section. Maraming salamat. God bless you.